Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Noong hindi pa masyadong uso ang internet, nakasalalay lamang ang mga Pinoy sa pagkuha ng kanilang mga balita, chismis man ito o totoong balita sa mga telebisyon, radyo at mga dyaryo. Ang mga ito ang tinatawag na traditional na media. Noong mga panahon na iyon ay wala tayong kakayanan na alamin ang katotohanan at suriin kung totoo ba ang kanilang mga ibinabalita. Hindi kagaya ngayon na panahon ng digital media. Marami ng paraan upang malaman natin kung totoo ang isang balita o gawa-gawa lamang. Sa pamamagitan lamang ng isang click, kayang-kaya nating ipalabas ang katotohanan at manuri ng tayo lamang. Pero sa panahon din ngayon ay napakabilis kumalat ng mga fake news. Pero magkagayon pa man, may mga balita at chismis noon na lumabas sa mga pahayagan tungkol sa mga sikat na tao sa Pilipinas ang hindi nabigyan ng linaw at kung ano na lamang ang narinig ng mga tao noon. Iyon na lamang ang tumatak sa kanilang isipan dahil na nga din sa wala pang internet noon. Isa na nga din dito ay ang naging kontrobersyal na issue noon sa pagitan ng tinitilang aktor sa kanyang kapanahunan na si Richard Gomez at ang isa sa mga pinakamayaman at maimpluwensyang tao sa Pilipinas na si Jaime Zubel de Ayala. Ayon kasi sa balita noon, nagkaroon ng relasyon ng dalawang ito at dahil sa sobrang pagka-wild nila, hindi na kontento si Jaime sa kanyang paglalaro kay Richard Gomez at naisipan niyang pasukan ng bumbilya ang monay ni Richard Gomez. At ang twist sa balita na ito, hindi matanggal ang bumbilya sa monay ni Goma kaya kinailangan nilang dalhin pa ito sa pinakamalapit na ospital upang ito ay kanyang mapatanggal. Totoo nga ba ang balitang ito noon at totoo nga bang may relasyon sina Jaime Zubel de Ayala at Richard Gomez? Yan ang sabay-sabay nating aalamin ngayon. Bago pa man sina Derek Ramsey at Alden Richards, si Richard Gomez na ang kinikilala at orihinal na tall, dark and handsome na lalaki sa Philippine showbiz. Sa mahigit 3 dekada na niya sa industriya, marami ng mga pelikula at palabas ang kanyang pinasikat at naging trademark na ng pelikulang Pilipino, gaya na lamang ng Jezebel noong taong 1990, Hihintayin Kita sa Langit noong 1991, Walang Kapalit noong taong 2003 at marami pang iba. Bago natin talakayin ang pinakapaksa ng video natin ngayon, sulyapan muna natin ang makulay na buhay na nag-iisang rubber band ng Philippine showbiz na si Richard Gomez. Nasa ika-4 na baitang si Richard nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at mula noon ay ang kanyang lola na ang tumayong mga magulang nito at siya na ding nagpalaki. Itinuring na din siya na kanyang lola bilang sariling anak. Namuhay sila ng kanyang lola ng simple lamang at hindi marangya. Kung ano lamang umano ang meron sila ay siya lamang nilang pinagkakasya. Bata pa lamang si Richard. Madalas na siyang nakakatanggap ng mga papuri mula sa mga kaibigan ng kanyang mga magulang dahil sa kagwapuhan nito. Pero ayon sa kanya, noong siya ay nasa 3 baitang pa lamang ay alam na niyang siya ay gwapo. Nagsimula niya ito umunong malaman nang may magpadala sa kanya ng sulat noong siya ay grade 3 pa lamang na mula sa ibang eskwelahan. Crush umano nang nagpadala si Richard. Bata pa lamang si Goma, mahilig na ito sa mga bagay at gawain na medyo delikado at mapangahas. Ayon pa sa kanya, kaya muna niyang gawin ang kahit anong gusto niya basta hindi siya makukulong. Sa awa ng Diyos ay hindi naman ito nagtamo ng anumang aksidente na lubhang nakapinsala sa kanyang pangangatawan nang siya ay lumaki. Ang noy manager ni Richard na si Douglas Quijano ang siya umanong nagpumilit na pumasok sa larangan ng pag-arte si Richard. Noong una ay ayaw talaga ni Richard ng pag-artista at mas sanay umano siya at mas gusto niyang pagmumodelo. Dinala ni Douglas Quijano si Richard kay Mother Lily Monteverde ng Regal Films kung saan agad siyang pinapirma ng kontrata na bibida siya sa isang pelikula at makakasama niya ang nag-iisang diamond star na si Maricel Soriano para sa pelikulang Inday Bote. Ang dating 20 pesos na laman ng wallet ni Richard Gomez ay naging 25,000 pesos dahil yun ang kanyang naging kabayaran. At yun ang simula ng kanyang makulay na karera sa show business. Sa ngayon ay nasa mahigit kumulang 30 pelikula na ang kanyang nagawa at hindi na din mabilang ang kanyang mga natanggap na pagkilala. Dumating sa kanyang buhay ang kanyang asawa na si Lucy Torres noong makasama niya ito sa isang TV commercial.
Noong mga araw na iyon, ayon kay Richard, ramdam na umano niya na si Lucy na ang babaeng makakasama niya bilang kanyang asawa. Inamin ni Richard na dahil sa kanyang gandang lalaki, maraming mga babayang na-link sa kanya at madami din naman siyang pinatulan. Pero nang dumating umano sa kanyang buhay si Lucy Torres, ay nagbago ang lahat para sa kanya. Sa taglay na kagwapuhan ni Richard, lalo na noong panahon ng kanyang kabataan, maraming mga babae man o lalaki ang nangangarap na makasama siya o maging karelasyon. Kaya naman pati ang kilala at mayamang tao na si Jaime Zubel de Ayala ay napabalitang nagkaroon ng relasyon kay Goma noon. Ayon sa mga lumabas na balita, si Jaime umano ang gumawa ng paraan para magkasama sila ni Richard. Nangyari ito nung wala pang sariling pamilya si Goma. Sa tulong syempre ng impluensya at pera ni Jaime, nagawa niyang masarili si Richard at sinabi pang bawat galaw umano ni Richard kay Jaime ay bayad. In short, naging laruan ni Jaime si Richard na hindi gagalaw kung hindi huhulugan ng barya. Uulitin ko, yan ay ayon sa kwento noon. Madalas umano na pagkatapos ng shooting ni Richard, ipinapasundo pa ito ng mayamang negosyante upang sa kanya naman mag-shoot. At dahil sa lala ng ginagawa ng dalawa, umabot pa sa puntong pinasukan umano ng bombilya ni Jaime ang monay ni Richard. Hindi ko na lamang i-elaborate kung paano nila ito ginawa dahil alam nyo na ang ibig kong sabihin at baka ma-restrict ang video ko na ito ni YouTube. So ayun na nga, dahil sa kapangahasan umano ng dalawa, tila nag-eksperimento pa sila at hindi sumapat ang kanila sa isa't isa at gumamit pa ng bagay na bombilya in particular. Pero dahil sa wala silang alam sa kanilang ginagawa noon, sa hindi sinasadyang pagkakataon na hindi umano matanggal-tanggal ng dalawa ang bumbilya sa monay ni Richard. Ginawa na nila ang lahat pero nanatiling nakapasok ang naturang bumbilya at kung pipilitin nila itong alisin ay baka mabasag ito habang nakapasok. Ang tila nag-isa na lamang nilang solusyon ay ang dalhin ito sa ospital upang ipatanggal sa mga eksperto. Dali-daling isinugod sa Makati Medical Center at doon umano ay sinuri si Richard ng mga doktor at napag-alaman na meron nga talaga itong bumbilya sa kanyang monay. Laking gulat ng mga doktor sa kanilang nakita dahil hindi umano ito pangkaraniwan at lalo hindi ito pangkaraniwan sa isang sikat na artistang kagaya ni Richard Gomez. Inalis umano nila ang bumbilya sa monay ni Richard Gomez tsaka dali-daling umalis ang mga ito sa naturang ospital. Dahil sa noon pa man ay uso na mga marites, mabilis na kumalat ang naturang chismis na ang nagpasimuno umano ay ang mismong ospital. Ang Makati Medical Center umano ang siyang nagpakalat ng chismis na ito at sila ang may kasalanan kaya mas nalaman ito ng publiko. Pero totoong baliw lamang ang maniniwala dito. Bukod kasi sa walang matibay na ebidensya, hindi din napatunayan na nanggaling ng Makati Medical Center sina Jaime at Richard noong panahong iyon. Isa pa, bakit mag-aaksaya si Jaime sa ganitong mga klase ng bagay? Kung totoo man na nakarelasyon niya si Richard Gomez o naging laruan niya ito, bakit siya gagamit ng tipikal na bumbilyang bilog kung kaya-kaya naman itong bumili ng fluorescent lamp na mas mahaba? Joke lang. Bakit siya gagamit ng bumbilya kung kaya niyang bumili ng mas angkop na bagay na mahal at first class na ipapasok sa monay ng sinuman? Masaya din si Ayala sa kanyang 7 anak at buhay may asawa. Mas pag-aaksayahan din niya ng panahon ang pagpapayaman at mas pagpapalawak ng kanyang negosyo kaysa sa ganitong klaseng kwento. In short, hindi po ito totoo at muli, biktima lamang si Richard at Jaime ng mga fake news noon pa man na naglipana na pala sa bansang Pilipinas.